Pag-usapan natin ang question ng isang subscriber na nagkaroon daw ng internal investigation sa company at napatunayan nila na wala silang ninakaw. Pero nagkaroon pa rin or nag-file pa rin ng qualified theft yung company. At bago daw yan, nagsampa raw silang, may pinasa daw sila sa NLRC. Ang tanong, madidismiss daw ba ang criminal case? Ang sarili nating assessment sa mga kaso natin, sa mga ikinakaso sa atin, sa mga ebidensya, okay naman na mag-maintain tayo ng ganyan. Pero huwag nating asahan na kung paano natin tinimbang ang mga ebidensya ay ganun din siya titimbangin ng korte. So gaya nito, sabi niya, may internal investigation daw ang company at napatunayan nila na wala silang ninakaw. So, parang sinasabi na meron na agad decision, judgment, or determination na wala silang ninakaw. Ngayon, nag-file pa rin ng criminal case yung company kahit meron na raw, kahit napatunayan na raw ng company na wala silang ninakaw. So, kaya pag ganyan, ang tanong, kanino napatunayan? So, ang company nagpatunay kanino? Dahil internal investigation, kayo-kayo lang. Kanino pinatunayan ng company? Sa sarili nila. O pinatunayan nila sa inyo. So, ngayon, na pinatunayan sa inyo, para sa inyo, nakumbinsi kayo na wala ngang kayong kinuha base sa pagpapatunay ng kumpanya. Ang basa ko dito, parang para sa mga na kasuhan ng qualified theft, para sa kanila, sa sarili nila, walang basihan yung akusasyon ng kumpanya na nagnakaw sila. Parang yan ang ibig niya sabihin. Pero pagka sa tingin mo na walang basihan ang akusasyon ng kumpanya, sarili mo lang yun. Sa palagay mo lang yun. Okay? Huwag mong isipin na kung ano yung palagay mo, ganun din ang magiging palagay ng husgado, ganun din ang magiging palagay ng piskalya. Hindi ko sinasabi na hindi tayo dapat magkaroon ng personal assessment sa ating mga kaso. Ang sinasabi ko lang, mag-focus tayo sa mas importanteng role natin kapag tayo ay may mga kaso. Kung ganyan, kinakasuhan ka ng qualified theft, mag-focus ka sa kung paano mo nasabi na hindi mo ninakaw yun. So, ebidensya ang titingnan mo. Doon ka mag-focus. Hindi sa kung ano yung palagay mo rin sa ikinaso sa'yo. Halimbawa, kung kailangan mo mag-secure ng CCTV footage, kumuha ka ng CCTV footage. Kung kailangan mong kumuha ng witness na magsasabi na wala kang kinuha, hindi ka nakapunta roon, imposibleng nandun ka nung nawala yung gamit na yon, kumuha ka ng witness. No? Kaya ko sinasabi yan kasi ganito, may mga tao kasi na sobrang believe sila sa kanilang sariling pamantayan, sa kanilang sariling assessment, na hindi, mali yung kumpanya, hindi tama yung akusasyon. Hindi na sila nag-e-effort na kunin ang mga ebidensya na importante para makatulong sa kanila. Kasi masyado na silang nabilib sa sarili nilang pamantayan. Ang problema kasi dyan, kapag hindi ka naman abogado, kadalasan ang pamantayan mo, hindi ganon ang pamantayan ng piskal, hindi ganon din ang pamantayan ng mga huwes natin.
Yan ang danger niyan. Kaya ngayon magugulat ka, sasabihin mo na hindi patas ang batas, hindi pantay-pantay ang turing, kasi bakit ganito? Dahil sa pamantayan mo nga yan. Kasi kung lahat tayo, pamantayan lang natin ang paiirali natin, panalo tayo lagi niyan. Kung pamantayan lang natin ang paiirali natin, lagi tayong acquitted sa lahat ng kaso. So, ang ibig ko lang sabihin, walang masama na magkaroon tayo ng sarili nating pananaw sa kung ano yung tatakbuhin ng kaso, pero wag nating panghawakan ng lubusan yung ganong pananaw natin. Lalo na kung hindi naman tayo mga abogado. Kung abogado nga, 'di ba, kahit na may ganon ka, hindi ka pa rin nakakampante. So, mag-effort ka pa rin talaga para kumuha ng ebidensya. Ang iba kasi, naging excuse nila yung mga ganon para hindi na mag-effort. Kumuha ng CCTV, kumuha ng testigo, magsalita, logbook, gwardya, yung mga ganyan. Para mapatunayan na wala ka sa lugar na yon ng mga panahon na yon. So, babasagin mo ang mga ebidensya ng kalaban mo rin. So, pag masyado ka nakampante sa sarili mo, minsan hindi mo na binibigyan ng effort yung mga part ng ganon. Kung kayo ay nakapag-file sa NLRC ng labor case, no, tapos nag-file ng qualified theft ng kumpanya, madidismiss lang yan, ang criminal case na yan, kung mapatunayan na walang reasonable certainty of conviction, no? Conviction yung kaso. So parang walang probable cause, ganyan. Ang probable cause kasi lumang standard ng mga piskal yan eh. Ngayon, prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, yan yung bagong standard nila tinitingnan. So, pag walang ganon, madidismiss din naman yan. Now, walang masama dyan sa pamantayan na ini-establish mo sa sarili mo, pero ang ibig lang sabihin, paalala lang, huwag ka maging kampante. Ang ebidensya na kailangan mong kunin at dapat mo makuha, kuhanin mo talaga yan. Dahil yan ang makakatulong sa iyo sa kaso. No? Saan kaso man yan, basta may akong ebidensya, magpapatunay na hindi mo yung ginawa, wala kang kinalaman dyan, yan ang magiging baraha mo para sanggipin ang sarili mo. So guys, thank you very much for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.